balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Lacsamana, ako po si Trixie Cruz Angela. So, tapusin daw yung issue dun sa kay VP. Ano ba? VP Inday. Ano nga? Well, sa akin, wala pang issue. Yun na nga yung point. Ginagawa na siya ng issue, there are no facts established. Binigyan lang na intelligence fund. Confidential funds. Kasalanan na yun. Paano daw niya ginamit? Paano niya? Meron yan. Lahat. Yes. Meron yan. Some kind. Hindi malalaki. Yung BSP iba, nga eh. BSP meron. Correct. DICT meron nga yan eh. And it will depend also, kunwari, sabihin ng presidente. So dapat, kung isisitahin mo si BP, yung binigyan siya ng confidential, dapat lahat ng binigyan ng confidential, sitahin. Di ba? So, yun yung idea doon. Pero para sa akin, there's just not enough information to bring up things like impeachment, ganyan. Hindi nga nila dinaanan yung possibility na criminal case eh. Is that what you're saying? Halatang-halatang yes. campaign. Although to be fair, in some part, although binanggit ni Congressman Franz, ni Congresswoman Castro na sige, aabot din tayo dyan or something to that effect. Ang media yung nagtatanong. At sila yung nagre-report na Congress eyes impeachment for the Vice President. Why? Bakit umabot sa ganung punto na hini-headline nila Congress eyes impeachment? Really? Tsaka dalawang what? tinitira kay Sara, yung VP at saka yung DepEd. Yes. Well, dalawa talaga yung... Yan na nga. Yung pinatatanggal niya yung mga clean walls. Yung clean walls policy niya, may mga humihirit na, paano kung walang visual aids? So, paano yung... on the contrary, exception niya. Maraming public school teachers sa wall ng Luminous at sinasabi nila, sa totoo lang, they want to shift away from paper visual aids to yung computer visual aids. Kasi number one, nagde-deteriorate yung papel, yung cardboard, yung cartolina, and it creates a lot of waste. Pangalawa, yung mga nasa walls, hindi naman visual aids yun. Ano sila? Dekorasyon. Minsan decorations. Yung iba naman andyan yung test papers, pinapakita yung There are other ways that you can do this. So, yung iba is, I looked it up, kasi psychologist yung anak ko bagong graduate. Yung idea of clutter, yung clutter kasi nakakagulo ng isip yan. Yan nga, matagal na namin effect sinasabi yan sa tao. Clutter. So, whether on a large scale like society, when you have broken windows, mukhang magulo yung cities ninyo, magulo din yung tao. May effect yan. The environment also has an effect on the person. And in this case, ang sinasabi ni VP Inday is, they want a less cluttered classroom para mas madali mag-focus. Okay. Pero parang naging... Pati hindi lang sa classroom. Pati yung compound ng eskwela. Dapat maayos yan. Hindi pwedeng, di ba? Hindi pwedeng. This is the property of Taguig City. Hindi pwedeng gano'n. Walang gano'n. Ay, ganun pala. Pati yung malapang. Trapal. Hindi gano'n. Halimbawa, yung hindi para malaman, property namin to, diba, ano yun? Laying a stake. Hindi, yung mga tanim lang. Pag hindi maayos, masamang tignan eh. Masamang tignan. Di ba? Correct. Kailangan pati yung garden, inaayos yan. Yung landscape ba? Landscape ng isang eskwela, magandang tignan kung maayos eh. Yun. Pero discipline din siya. It is a matter of disciplining the educators. Kung yung toilet mo mabaho lagi, isa pa yan. Kailangan din lagi. GMA noon galit na galit sa unprepared na mga banyo ng public schools. But lately, kailangan din yan constant supervision or constant checking. So lahat po yan nakakatulong sa atmosphere. Ang pinag-uusapan natin dito, yung total atmosphere ng learning sa isang paaralan. At nakakatulong dyan yung sinasabing clear the clutters, tanggalin mo yan. Kundi cluttered din ang isip ng mga bata.
Pati na siguro na teachers. Baka gusto ng mga teacher yung close at hand, yung kanilang visual aid para magagamit kung kailan kailangan. Hindi nga visual aid yung mga nakikita ko. Wala litrato ni Sarah, litrato ni Mayo, litrato ni Governor, mga ganun eh. Pero speaking, balik tayo kay VP. Ako ang tingin ko dyan, expect in the next, in the run-up to, sabi mo, 2028, na talagang siya a target, a moving target or something, but a target nonetheless, na regardless kung anong kanyang gawin o sabihin. So, at ang akin lang yun nga, yung kung saan ang gagaling, yun ang interesting. So, magandang mapagmasid tayo sa social media, saan ang gagaling yan. Kasi minsan, I have to admit, sa mainstream media, hindi mo na maasahan yung biglang yung headline, ba't ganito? Something like that. So, mapagmasid tayo sa nanggagaling yung mga upak, yung mga kadyot, mga ganon. That it will continue sa tingin ko. In the same way well, we can't discount rin the media's role in this. Of course, si Congresswoman Franz ang nag-bring up ng issue ng confidential funds. Pero yung media talaga ang impeachment. Merong na gano'n, merong article na gano'n, Congress eyes impeachment. Kadaling yung editor, itanong mo Based kasi hindi yata yan ang proseso. Medyo tatawagan mo ating congressional ang konti ng info that's available, impeachment na kagad. Yun Ayan ang sinasabi ng Pope. Disinformation. Talagang disinformation. Yung paggamit Tsaka scandal-oriented. Iyan. Kasi impeachment, scandal. So tingnan natin ngayon yung criminal cases. And how yung pag naunahan ka, how it grossly or beneficially affects a particular criminal case. Kasi tignan nyo yung, di ba nagagalit tayo pag Kongreso o Senado ang nagko-conduct ng hearings on an existent criminal case na humaharap pa sa hukuman. Pero the media does the same thing. They'll splash something and then people decide already who is guilty, which also affects the judicial system. Kasi the judge will have to accept evidence, di ba? And the judge has to be an impartial judge. Otherwise, wala kang due process. So, isa yun sa elemento ng due process, yung impartial na judge. Pero pag inaano mo na, ginagawan mo na ng huge media splash na hindi pa nare-resolve yung kaso or papunta pa lang dun sa judiciary, papunta pa lang dun sa maa-affect yung mga gumagawa ng desisyon. So, kasi alam mo, Trixie, pag meron nag-iingay sa Kongreso, medyo ako tabang Dahil unang-una ko iniisip, saan napupunta yung flood control funds? Yan. Tapos ingay-ingay mo ngayon. Diba? Man in the mirror, sabi ni Michael Jackson. Popular culture. Diba? Upak ka ng upak dyan Paliwanag mo saan napupunta yung flood control funds nyo. Oo nga. Pakikalamin nyo yung ibang ahensya dyan sa sarili nyong bakuran. May flood control funds pa rin ng mga ahensya. Ang LGUs. Lahat ng congressman meron. Congressman ang meron congressman identify. So, pero ang party list, paano sila? Pinag-hati-hatihan nila yan. To the next year, it's more than 200, it's almost 240 million. Over the years, nasa 900 million na po yan. Billion pala. Billion. Nasa 900 billion. Next year, it's 240 billion. Ha? Bilyonan po, 240 billion. 900, almost 900 billion over the years. Di ba? Tapos magsasalita mga congressman. Ang ano ko niyan, kung kaya, tabang ako Pag kung gusto ko talagang press release, Solon urges government to, ayan. Tabang na tabang akong basahin yan Okay. Although titignan ko pa rin, titignan ko lang kung may sense siya. Tinitignan ko kasi rin yung comments on the biker issue.
Okay. Kasi Ano ba nangyari dyan? defense counsel ako eh. Kaya kong sagutin meron lahat tayong yan eh. video, ano mga But I'm not defense in this case. Generally kasi, pag private practice ka at nagli-litigate ka sa Okay. criminal cases, you can be both a private prosecutor or defense counsel. So, pagka nasa defense ka, makikita mo kaagad yung mga issues dito. Number one, for me, sige, ang nangyari dito sandali, para is alam may ng mga tao, nakunan. ano ba nangyari May dyan? video. Ano ba nangyari? May nag-viral na video. Okay. And it is very damaging. Okay. It's a video of this guy pulling a gun, di ba? On a biker. Nagkaalitan sila sa daan. Oo. Nag-ano sila. And it has done the rounds. Okay. Ito. Ayan. Ayan. Pinakita. Para dun sa mga nanonood sa atin sa social media, pinapakita po yung video. Okay. Lumabas siya. May lumabas na mama. Ay, binatukan yung... Yan. Tapos, ayan, kinasahan niya Yung ng bike. baril. Okay. Maliwanag. Ayan. So, damaging yan talaga. Galing siya sa bike lane. Yes. So now, naging viral ito because the lawyer of the victim asked for the public's help in identifying this person. Siya mismo, sa Facebook account niya. Share niya Yung video. Okay. May iba lang nakapag-video na meron po. Oo. Merong Uzi. Merong Uzi Zero. Binidyo niya at yun ang nag-post. But it's okay to video this, ha? This is in the it's a public public sphere. interest. Oo. Public interest Huwag po niyong awayin yung nag-video. Or wag dapat ayun, hindi ayun, awayin yung ayun, nag-video. Sabi yung abogado, nung cyclist, motorcyclist, Motorcycle ba? motorcycle. Parang grab ba yata to or something. Rider. Rider. Akala akong bisikleta lang. Hindi, motor na, motor. Anyway, ginrab niya yung video at shinare niya mula sa kanyang Yes. account. Asking information kung sino tong taong to. Kasi at that time, hindi pa kilala kung sino eh. Tapos, ano nangyari? So, ayan. Ngayon, identified na yung tao na bumatok. And justified naman. Galit na yung mga tao sa kanya. Ngayon, naglabas siya ng supposedly, lumabas yung information sa statement. Yung, nag-press con, hindi ko pa alam yung press con. Naglabas ng information na naareglo na daw yung kaso. According to this Paano person who had inareglo? pulled a gun. Pinaliwanag kung paano inareglo. Hindi pa maliwanag yung part na yun. Okay. So, according to the biker, sinagot naman niya yan at sabi niya, anong inareglo na pilitan daw siyang bigyan ng 500 pesos itong si gun-toting person. Nagkasarang barelo. Bisikleta raw, hindi motor, bisikleta. mountain bike. Mountain bike. Bisikleta. Bisikleta eh. Iba yata Galing yung siya sa kanya, bisikleta yan. Nasa bike lane ba siya? Oo, Okay. sa bike lane. Sa bike kinat So, sa bike lane. Siya ang nag-cut yung kotse. Oo. Pero hinabol daw kasi niya, mahabang story daw, hindi daw complete yung video na yan. Kaya huwag niyo kung unfair naman, huwag niyo kung husgahan ka agad. Mas unfair yung mamamato ka at magkakasaka pa ng baril. Pag-usapan yun. Ngayon, pag sa'yo ginagawa, unfair kami. Oo. Pag nung ikaw ang gumawa doon sa isang tao, ayos ka lang. Mahabang salaysayin daw yan, hinabol. Wala daw akong niya. pakialam. May Basta gera. ikaw nambato ka at saka Which is the reaction of most people. But wait, there's more. Ang punto ko dito is that for everybody, the case is cut and dried. Maliwanag yan because they saw this video. Now, for defense counsels, sometimes they want to exclude this kasi nga sobrang damaging. Ako ayokong pa-exclude niyan. Syempre. Ang gusto ko, full. Video. For the story. I don't have a dog in this race. I don't care. Ang punto ko dito is, people see this crime because it is a crime. Naglabas ka ng barel, you threaten somebody, grave threats na kagad yun. Kailangan alam natin kung lisensyado yung baril na yan. Paano kung di lisensyado? Another crime. Yung binatukan niya, may nagsasabi dito assault. Wala po tayong crime na assault, kaya huwag kayong magsabi ng ganyan. Usually, it will be slander by deed kasi pinahiya yung tao. Or, kung nasaktan siya at nahilo siya and all that, baka slight physical injuries. Okay. So, yon may ano. Ngayon, doon sa, yung sinasabing inareglo, there's another crime here that people are not discussing. Now,
nabangga ba talaga ni siklista yung kotse ni gun-toting guy? Okay. So there is another crime there. At yung sinasabi ni gun-toting guy is, yun yung naareglo kasi nagbayad yung siklista. Binangga siya ng siklista. So there are other things there. So there's not just one crime here. There are two na reversed yung roles. So dun sa gun-toting, kabalasang palad nitong mainit ang ulo, nanutok siya ng baril. At nabidyohan. Crime, at saka blatant, it's out in public. For me, that might be aggravating, but there's no aggravating circumstance of that. Pero kung ako yung judge, ang kapal ng mukha mo. Diba? You did not do this in private. You did this in a very public place. Okay? So you didn't care. You were committing a crime in full view of the public. Okay. Which means, hindi lang yung siklista ang matatakot. Pati yung mga taong nanonood sa'yo. Okay. But, what about the crime, the other crime? Yung nabangga, yung all that. That has to be litigated too. That has to be, it is not a defense. Nasettle na raw Kinokontest nga ni siklista because they want to make it a single crime. Okay. No, for me, those are two separate ones. Kasi damaging nga. Kung ba may nanunusi kay siklista? May? Nagsusulsul. I don't discount the possibility. Sino ba lawyer niya? According to Yung nag-post. Facebook, si Raymond Fortun. Si Raymond Fortun, pinost niya mula sa account niya. Sinare niya yung video. Yung lawyer mismo ang gumawa noon? Tapos Pwede ba yun? Pwede bang gawin ng lawyer yun? Hindi ko alam. Ay, kinakabahan ako pag gano'n. Stricto ngayon ang Supreme Court about social media posts. And they might take notice of this one. I don't know if it would consist of an actual disciplinary case. Pero kung kunwari, abogado ka, tapos you're discussing the merits of the case, in this case, wala pang case they're discussing the merits of your case, nililitigate mo, the Supreme Court has already disbarred a lawyer for doing that. So, we have to watch this. How is the Supreme Court also going to react to a lawyer doing this? So, in which case, si attorney... This bears watching. Watch lang, wala pa naman tayong dinidecide who is good or bad or who is wrong or right on this one. I let the courts decide that. But these are the elements that we have to consider. Okay. So, may nagtatanong, di ba yan ambulance chasing? Hindi naman po. Ang ambulance chasing, yung either nag-advertise ka or ikaw yung pupunta dun sa sa victim at sasabihin, ako na lang yung abogado mo, akong bahala sir. Hindi ikaw ang pinuntahan, hindi pwede kasing baliktad So hindi yan ambulance chasing. So yun na nga, ito mga nagsasabi, Attorney Fortun is an advocate for cyclists, kaya siguro niya na-post. I'm not saying na justified yung ginawa niya. I'm not talking about his advocacy for cyclists. In fact, I would also advocate for the victim here because there's a victim. Magkaiba yung victims There are two cases and magkaiba yung victims dito. Pero dun sa accident, posibleng yung victim si gun-toting hot-headed guy. Pero dun sa siya yung how do you call this? At the very least suspect. Diba? So, ang inaano lang dito, ang tinitingnan natin are all the elements, yung lahat ng pangyayari. Ang worry ko is that the way it is being discussed in mass media is, nag-decide na sila. Ito, and there's only one crime that's being talked about. So, what we try to do as informers is to give you everything. Tapos, kayo yung mag-decide. Well, in this case, it's the judge that's going to decide. So, retired police pala yun, yung may barel. Kaya nga, I would question, lisensyado ba yung barel? Because that would be another crime. Wilfredo Gonzales. Na yung daw po nagkasa ng barel. Ayun, tinatanong tuloy ni Tani, paano kung nabangga kotse mo ng cyclist then tinakbuhan ka? Yun nga what do you mean paano? Well, hahabulin mo talaga, di ba? For you to be able to identify. Although, if dito sa Metro Manila, may mga MMDA na na cameras. Binayaran daw ng 500 piso
yung may-ari ng kotse, binayaran ng biker. Binangga kayong siklista, pwede nyo habulin at oy, sir, binangga Pero nyo. sinasabi ni Huwag nyo batukan, huwag nyo tutukan ng baril. Raymond Kasahan. Fortun, ang sinasabi niya, public crime daw yung ginawa na nagbunot ng baril. Kaya hindi pwedeng isettle. Hindi pwede i-settle. No, the ang nasettle implication lang, is that yung bayaran ng ng 500 pesos supposedly dahil nabangga yung kotse niya. Which we don't know, ha? We don't know handa either raw way. siyang sampahan ng kaso sa Attorney Fortun. Ano? Sino ang magsasampa? Si Attorney Fortun, sasampahan niya ng kaso yung si Gonzales. Retired police. Retired. Which he, of course, he can do that. But the cyclist will be compelled to testify or can be compelled to testify. Pero kung ayaw niya, then there's no evidence. So, yun yung posibleng mga mangyari dyan. Okay. So ginigiit niya, sarado na raw yung kaso, nagkasundo na raw sila nung siklista. So ngayon, sinasabi ng cyclist ito yung kotse niya, hindi nakapangalan sa kanya. So yung At sinasabi paso na yung ng- registration ng sasakyan. Ito yung sinasabi ng mga... Patong-patong na. Hindi kasi, I find na out of place yung mga, bakit yung siklista pa nagbayad? Because yung sinesettle was the other case. So you have to consider that there are two cases here. Lagay nyo naman sa tama yung mga comments. I don't really care. Pero ang sa akin dito kasi, yung init ng ulo, naku po. talaga destructive Road yan. rage. Especially when you're on the road. Kailangan magkaroon na ng programa ang MMDA, ang Department of Transport, ang LTO, LTFRB, lahat na magkaroon ng programa against road rage. Problema po yan. Hindi lang ngayon yan. Marami na, di ba yung binaril mismo? O yung nananampal ng traffic enforcer? Yung ganon. Sinagasaan pa. Yan yung mga nag-viral lang. Paano hindi natin nababalitaan? Hindi natin kita. Marami pa yan. Yung road rage na yan, ako po. Kailangan magkaroon tayo ng programa dyan. No? Campaign against road rage. By the It's way, a reality that we have to face. correct. No, and it's a thing. It's a separate thing. You can be the nicest person off-road na maayos magsalita, hindi makabasag pinggan. And then pagdating sa kalye, yung rage talaga na umaariba dyan. We have to be careful. We have to all recognize this as a thing for both Okay. And it doesn't hurt if you're going to be disciplined. Mapa-bike lane o mapa-regular lane. And I'm Mamaya talking po- to you, motorcyclists. Mamaya po yung sinasabi yung airport, yung stricto sa airport na processing. Mamaya, after this. Huwag kayo masyado mainipin. Tatapusin lang namin, topic by topic po tayo. Okay. So, yun yung sinasabi nila, under duress daw yung siklista na isettle yung kaso and all that. Duress is something that you're going to have to prove, ha? You can't assume that. Pero kung ako naman binunutakan na kong baril, baka hindi lang 500 na ibibigay ko eh. Pati bisikleta ko, sa'yo na lahat. Hinihingi nga daw yung 800 Binutang mo ako ng according to Attorney Fortun. He had 1,300, he paid 500, hinihingi pa daw yung 800, sabi niya nahihilo na nga daw siya sa gutom. So he was able to keep that. So ngayon, ang tanong is this still duress? Okay? So yun ang sinasabi nila is kasi may ebidensya, pulis dati ito, and therefore nasa harap ng pulis, therefore duress yan. What about yung nakipag-negotiate siya? Duress pa rin ba yun? So take all of these elements into consideration. Pero Don't hindi think nga, na tama binunutan kayo ako parati. Attorney, binunutan ako ng baril. Anything I do after that, may element ng takot eh. Of course. Sa akin, Of course. Every day ka bang binubunutan ng baril? Pero if you Never in my life na if you meron had the nagbunot sa akin ng audacity baril. to negotiate, I would submit. Hindi ka natakot by that time. Kasi kailan yung takot mo? During the time na hinarapan mo yung dun sa harap ng mga pulis, etc. I'm not saying this is what happened. What I'm saying is that these are possibilities that you should also consider. Yun lang. Like I said, I have no dog in this race.
But it would be interesting to follow the developments in the case. Magbabalik ang Karambola. Oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Intilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Nangilig mga asal dun sa mga assuming. Yan. Hindi. When it comes to cases, talaga ako yung sutil dito eh. I will always give you the other side. Always yan. Pati daw kaluluwa, kung binunutan ka ng baril, pati kaluluwa mo, ibibigay mo. Oo. There's no question that that's a crime. Yung pagbunot ng baril. Walang unless, you're in the act, ha? Kunwari, may nakita kang... Maski nga si James Bond, pag binunutan ng baril, di ba? But at least James Bond can have a wisecrack. Nagtataas ng kamay. Correct. May wisecrack pa. But there are two crimes. Again. And everybody's only important talking po about yun, the other one. Okay. So yung tungkol sa BI, Bureau of Immigration po, tungkol sa nangyayari sa airport. Humihingi po sila ng budget na halos triple. Last year, or this year, ang budget nila, 1.6 billion. For next year, ang gusto nila, 4.2 billion. 160%. Almost triple ang budget. Ang commitment daw po nila, pag bumabiyahe ka, 45 seconds lang ang processing mo. Bibilis ang pagharas sa bibilis. 45 seconds na lang. Para sa Ang processing nila. Computerized. so therefore justified yung budget na hinihingi nila. Hindi ko alam eh. Doesn't make sense ha. Ulit Pero meron yan. pong ibang dyan angle. Maaring yung budget, maitama yung process ng BI para umiksi ang processing. Sa akin, there's nothing wrong with the processing. Di ba? Ikaw ba? Ako nga, wala pang 10 seconds eh. Pak. Alis ka eh. So may mali ba sa process ng BI? Hindi po eh. Ang mali dyan, ang nangyayari, yung mga pinaghihinalaang Human trafficking. Human trafficking. Kaya nadidelay yung buong pila. Mahaba ang interview and everything. Saan ka pupunta? Sino ka kausapin mo ron? So yan ba nasa... Saan ka nag-aral? Nasa process ba nyo? Hindi ho eh. Nandoon yan sa outbound travel rules. Nagsalita po ang mga travel agencies. Kamakailan lang kasi, Trix, di ba? Naglabas ng bagong rules. Alleged rules. Naiirita ako. Alleged rules? Gusto ko malaman parang kung legal hindi yan, siya ha? rules eh. These are impositions. For me, this is opinion. For me, this is an imposition. Bakit ako magpapatunay na hindi ako victim o hindi ako human trafficking? Suspected ka lang, tapos ka na. Baliktad, you prove that I'm doing that. Ayan. The Constitution says presumed innocent ako na ba? Yung outbound travel rules po, may bago na. Ang sabi po ng mga travel organizations, yan daw po, wala namang epekto sa problema ng human trafficking. Yung outbound travel rules daw po, hindi masosolve ang human trafficking. Ang bagkos, ang mangyayari lang yan, pahihirapan yung mga Filipino travelers. Going out, yung mga magbabakasyon, yung mga magtatrabaho doon. Harassment daw po yan. Yan ang mangyayari. Mamimiss mo yung flight mo, sakit na. Aray. Grabe, nobody will take of that. And of course, ang walang kamatayang rebooking fee dito sa Pilipinas, and as it turns out, dito sa Pilipinas talaga. And number one objection nila, papipilitin ka daw maglabas ng dokumento to prove na mali yung claim ng Bureau of Immigration personnel. Diba? Yun ang hindi Diba? maganda. Hindi unacceptable. And for me, unconstitutional. Bakit ako magpapatunay na na regular yun when that is the presumption? Sila magpatunay. At saka ito, yung without much ado, they can detain you. You're about to board the plane. Based on I-detain what? ka nila. Suspicion.
Di ba, mere suspicion. By years of technical Excuse profiling, training. Really? Oo. Bakit dahil pa rin nakakalusot? Oo, di ba? Napakagaling nila. Kaya kailangan nga ng additional 4 billion dahil para mag-additional training. And ito pa. Ilan daw bang porsyento ang dami-daming bumabiyahe ng Pilipinas? Marami silang press release. Ilang porsyento ang nahuli nilang human traffic? Na victim ng biktima ng human trafficking. Samantalang lahat iniistorbo nyo. From time to time, may press release. We nabbed, may mga ganyan. Prevented 3 from leaving to Malaysia. Potential Saudi Arabia. trafficking victims. Potential. Is it worth it? Yun na nga Marami ba kayo nahuhuli? Kasi nga, matagal na po sinasabi namin sa Karambola. Correct. Yang airport, yan po kahuli-huli ang hindi, that's not the way to solve human trafficking. Kapag dyan yung ginawa, magkakadaloko-loko lahat ng... Di ba? But nasa airport, tsaka nyo atupagin yung human trafficking sa airport. Okay? That's the last thing you should do. merong konsepto ng reasonable suspicion. At ginagamit ito ng mga law enforcers for what we call a stop and frisk. So kung kunwari, yung mga incidents na may tao, halimbawa na yung behavior niya, tingin siya ng tingin dun sa store. Tapos ikot siya ng ikot. Silip-silip, ganyan. Pag na-observe ka ng pulis, pwede kang sabihan na, excuse me, stop and frisk. Ganon. Hahanapan ka. Pwede yun. Although ngayon medyo hinihigpitan na nila. So, kasi pwede naman sabihin ng police, he looks suspicious. Pero stop and frisk. Basta look suspicious lang, upakan ka na ng but police. There's a difference between a stop and frisk and an arrest. Stop and frisk, medyo delikado, mukhang hold upin niya yung store. Ay, yun na nga, doon na nga ako frisk. hindi payag eh. Hindi, kasi nga, Kung may malis yung police. At taniman ka. Pwede niya sabihin, ang dami pwede mangyari. But it's on a mere doctrine. suspicion. But it's a doctrine. I know, it's a doctrine. Yun na nga, kaya binabanatan ko yung doctrine. Sa akin, On sa a mere BI, suspicion, pwede mong i-offload ang Hindi, isang pasahero. ang BI, ang analogy niyan is may suspicion yung police, inaresto. Bawal yon. And that's what BI is doing. Okay lang yung tatanungin ka. Pero yung you lose your flight, nobody pays you for the damages of that one. No, there's no deeper suspicion. Walang ebidensya. Like, kung meron siyang hawak sana, mukhang fake yung passport mo. No. Yan. Yes, of course. You have to be pulled aside. Pero yung kutob ko lang kasi mukhang guilty, 'di ba yung ad na gano'n? Mukhang guilty. Or sabi ni Kid, walking around while black. Yan po yung nakakatakot na on mere suspicion, on mere profiling, the authorities can do something to you. Yun ang hindi ko gusto. Eto, ang alam ko dyan po sa ganyan, ang BI, kaya pwede ka lang, sa ibang bayan, ang immigration, pwede ka itigil sa iyong travel kung may alert sila. May tip from other law enforcement agencies that this person, look out for this person, may litrato na yon, at doon na sila pwedeng. Otherwise, very lax po. Hindi lang yun. Itong rules na to. Dito, ang BI is taking upon itself na pigilan ng human trafficking without any information from other government authorities. Based on their mere suspicion and profiling ng traveler, they can do something. Yun po ang nakakatakot doon. Dapat yan, ang BI, meron silang coordination sa ibang mga government offices at bibigyan sila ng information, look out for these people. Hindi lang yan, namin yan ng trafficking. Hindi. Bawat pasahero, ipoprofile nila at paano yung ang laki ng chance based na on the rules, pagtipan ganun ang power ng BI. Maling process na. My other problem with this is vague. May the Supreme Court can strike down rules or laws if they are
void for vagueness. Halimbawa, and other documents daw napapadala to prove So, dapat ganito, tandayan mo ganyan. at your fingertips, So, diploma mo. like what? What documents? There is no list of suggested documents. And do I have to bring my diploma? All of them? Do I have to show you How the would you know contents of my bank? Ano i-demand sa'yo na dokumento? Do you have enough money? They don't even say. Sinasabi lang So, nila so documents lahat to ng prove. mga traveler ngayon, ang daming dadalhin kasi baka matanong ako. Di ba nakakaawa yung mga Pilipino? No, oo. Bakit ang burden na sa atin? Tayo yung magpapatunay na okay tayo. Hindi yung baliktad. I find this, I'm sorry for the woke word, offensive. Kasi iniisip mo na kagad na meron Tapos sa kaming kapal ng mukha, ginagawang manghihingi mali. pang malaking budget. Oo. Hindi nyo na nga ginagawa yung trabaho nyo. Tapos ngayon hihingi kayo ng additional. For what? Para daw bumilis ang processing. So ibig Mabilis sabihin- naman yung processing nadidelay lang dyan sa mga kalokohan regarding human trafficking. So even worse, pupunta ka sa airport, haba-haba ng pila, tapos hindi lahat ng mga booths ng immigration ay puno. Kulang ang tao. Or even worse, puno na yan, ang haba-haba pa rin ng pila. So, ang reaction what can po we expect? ang travel agencies, lahat daw po ng bumabiyahe ngayon, kinakabahan. Yan ang effect niyan. Kung magbabakasyon lang kayo, makursunadahan ka ng lantsak na BI doon, at i-offload ka, you're suspected of under the rules, he can do that. Oo. Yeah. Paano yan? At Ganyan wala na lang? silang liabilities, ha? Yun nga, ang akin kung may liabilities, hindi sila magiging yung ganun ka with impunity na i-detain ka, Yeah, i-upload siguro. ka. Kasi kailangan tama ka, kung hindi sasagutin natin ng rebooking yan at Bigyan mo ako ng list of things that I have to bring and then you justify why I have to bring those. Ayon po kay halimbawa itong additional documents. si Clemente, si Clemente po si Eileen Clemente, dati siyang Congress. Tourism Congress of the Philippines. Dati po siyang vice chairman yan. Ang sinasabi niya, maganda nung point niya, John at paring Joel and Trixie. Ang Pilipino daw po na nagiging victim ng human trafficking, karaniwan, fake documents ang dala-dala. And therefore, Yan daw po ang bagong guidelines ng departure. ay nag-a-address niya. Ina-address yung fake documents na yan. Hindi! Linaw-linaw. Di ba? Kung ang problema, fake documents, lahat ng tao gagambalain mo. Correct. Para lamang. Additionally, kung nasaan how ang- does this affect airport operations? Isa na nga lang ang runway natin. Tapos, kung kunwari karamihan ng pasahero stuck pa at the back of the pila, tapos hindi makakaalis yung aeroplano. Ano ba? Kaloka kayo. Buti sana kung napaka-efficient ng airport natin. Dagdag pabigat pa kayo . Hindi, sabi daw, paliwanag po ng Department of Justice. Dahil dami nga umaangal dyan sa bagong departure guidelines. Anong guidelines? Guidelines. Guidelines. 5 foot. Ano lang daw po yan? Para daw po yan doon sa mga first-time travelers. So, dun, may pila ng first-time travelers. Lagyan natin ng Meron ba sign tayong for first-time dapat yung travelers. first-time Hindi, travelers? Hindi, tsaka sa ibang airport nyo sila dalhin para hindi maka-istorbo dyan sa napakasikip na nga na airport. Tapos i-allow nyo, sabihan nyo yung mga airlines na for first-time travelers, dapat maka-check-in sila ng 5 hours before. Hindi, kasi ang problema, you can't check in earlier than something like 2-3 hours before kung international yung flight mo. Hindi naman available yung counter Yun na nga Kung hindi ginagamit po available, ng hindi ibang... mo So, ang sikip ng timetable mo, tatakbo ka dun sa immigration, sa pagdating doon, sa lubong mo, isang pila na gaahas na yung hanggang labas.
You're not helping. First-time travelers, they will say anything, actually, to defend the guidelines. To justify. Kasi merong, pride of authorship. Yeah. Ayaw nilang makriticize sila na mali yung kanilang ginawang guidelines. This pride is misplaced. Along with so many other prides. Pero this pride is misplaced. I'm being kind. Hindi ko na nga sinasabi racket eh. Oy! Hindi ko na nga sinasabi racket yan eh. Yung inspection ng BI na yan eh. Let's call it. Pero yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Hinihingan daw sila. Nakakaawa. Ayan. So, Hindi na kasama yung sinecheck pa yung cellphone. Ano? Yeah, we can no longer ignore yung mga horror stories na pinariringgan na ay kung may 100,000 ka dyan or whatever. What? Oo, may ganun eh. Minsan, Masaya syempre, ka, cheap lang, 100K. 5,000, ganun. But there are stories. Are these guidelines going to help, Yeah. give Kaya us the minsan confidence? mas maganda most traveled ka eh. Ibig sabihin, hindi ka first-time traveler. Hindi ka nasisitahin. So, yung si most traveled. Kilala na doon yan. You don't forget your first time. Yeah. Aray ko? Is that true? Lalo na think kung pahihirapan nila yung first-time traveler. Virgin pa po ako. Yun, Sasabihin di ba? na, Ay! Sarap nito. Daming rules dito. Eto pa. Mere suspicion. Sinasabi pa ng BI, and it still holds true, they have not denied it, nor have they issued the clarification, na you cannot record the interview. Why? Pumaloy ko. Kung tutusin nga, ako rin dapat umaangal na nire-record ninyo. Baka kailangan Kasi may I'm a body private cam na rin person. Yan. Isa Baka pa nga kailangan yan. niya mga According BI. to them, meron naman daw. Pero nakikita natin na nilalabas nila yung mga interviews kapag sila yung sila yung Press release pa nila. uunahin pa nila. So, hawak mo na nga lahat ng alas eh. You have the power to let us go or not. Tapos may dagdag pa kayong mga ganito. Tapos yung presumption nyo pa, lahat kami either victims of human trafficking or nag-human trafficking. Masamang balak. Ang gumawa po nito, by the way, Interagency Council Against Trafficking. Ito ako. May isang ahensya in charge of information. So naglagay sila ng logos doon sa kanilang announcements on the on the rules. Ang nilagay nilang logo yung interagency interagency na grupo on traffic. Okay. Not on trafficking. So, ewan ko kung against trafficking. Ewan ko kung nasisante na yung sabi po nila, yan daw pong bago requirements, documentary requirements for self-funded travelers. Anak ng tokwa naman. Lahat may po ganun pa. tayo self-funded. So, ano yung inaano nila? May Self-funded additional- travelers. Anong kailangan patunayan? Confirmed return ticket. Proof of accommodation abroad. Proof they can earn enough to travel. Holy Certificate cow. of employment. Other documents asked of the traveler. Alam nyo, baka masabihan na naman kayo. Other documents. Kaya ngayon, void for vagueness. Other documents ka dyan. Yun yung bank Sabihin nyo sa akin account. kung ano yung tatanggapin ninyo. Yun yung yearbook. Yun yung photo nyo ni boyfriend. O whatever. Yun yung Diploma. diploma. Family picture. Yan. Picture mo na, sasabihin mo kunwari na funded ka ng relative mo, pahingin ang family picture dyan. Birth certificate. Birth certificate ng ate mo. Birth certificate mo. Birth certificate ng parents mo. Marriage contract. Ano ba? Okay. So, problema ngayon to mga first-time travelers. Kinakabahan. Institutionalized harassment. Institutionalized harassment. Baka kailangan magkaroon na, kikita yung mga nagpapaseminar dito. Ay. Di ba? Ikaw, ta-travel ka? Nako, kailangan mo mag-seminar. Agitate. Kailangan, alam mo kung ano yung practice. Kailangan mag-practice. Bagong service yan. Thank you, Bureau of Immigration. Anyway. Ako personally, I have not had issues with immigrations. Pero when I look at this, I'm sure I will have the... No. Ako, meron ako. Talaga? Hindi ako, Oo. Yung nasa harap ko.
Nakakaawa, umiiyak na. Pero naistorbo rin ako kasi ako'y susunod sa line eh. So, siyempre, ang tagal-tagal nila, di ba? Umiiyak. Ayaw pa sa kayin, ayaw ano. Daming question, ang dami lahat. Sabi ni Ma'am RG, si Tevez nga nakalusot eh. Grabe naman kayo. Wala pa nga siyang kaso hanggang ngayon. Bakit nga nakalusot si Tevez? Wala kasi siyang kaso nun. Tsaka most traveled. Hindi siya first-time Basta, traveler, pare. Oo nga naman Hindi siya pala. first-time traveler. By the way, Sanay na sanay. may good news naman tayo. Ano? Okay to meron na rin paling balita mula sa Presidential Communications Office. Ba meron ha? At least 3.4 million foreign They're tourists. doing something there. Oh, 3.4 million tourists have visited the Philippines this year. Sabi nino. Equivalent to 71.4% of the tourism. Okay, kasama ba sector dyan ang target. balikbayans? Hindi Counted as sasabihin tourists yan. ba yan? Hindi, ano yun. Paki-breakdown Foreign naman. visitors, hindi mo alam kung ano. Kasi balikbayans can also carry a foreign passport. Ayun. Sabi po ni Speaker Romales, dalas-dalasan daw ng customs ang inspection ng mga warehouse. Ayun. Wala naman nangyayari dyan. Hindi naman bumababa ang press release lang yan. Hindi naman lang bumababa yun. ang presyo ng While bigas. smuggling is an issue, yung smuggling pa nga nagpapababa ng presyo. While smuggling is an issue, it's the hoarding. So, hindi naman pwedeng inspeksyonin ng Bureau of Customs yung mga local traders na nag-hoard. Yung bibili nila ng super palugi na presyo sa mga magsasaka, tapos i-hold nila hanggang tumaas ang presyo. Yun yung isang problema, and it's not addressed by the visitorial powers of customs. Distraction yan. Kunwa, as if doing something yan. Yan, dini-inspection ng customs yung mga warehouses. Para Yung mga mapanatag ang loob nyo. yung mga traders na may hawak nga ng mga na yan, ng mga warehousing and cold storage and their role in this, hindi yan na-address. Paano yan? Well, Diba? yung NFA will still have to prove its worth. Yun ang Ano sabi? How can NFA prove its nakalimutan worth? ko na. Wala Ano na nga sabi ulit silang ng PCO? powers. Maraming bumiyahe rito. maraming papasok. bumiyahe. Sorry, yan ang nga yung good news Anong good news? Kasi meron parang, salamat naman, meron konting good news. O sige, ano ba yung good news? Hindi tungkol sa bigas, ha? Hindi. Tayo na, wala na tuloy. Basta tumaas ang ating Bumabiyahe, papasok. Papasok. Pero yung dun sa may pang Alam nyo ba gaano kalaking trend ng travel sa buong mundo? Ang laki na inangat. everywhere except So Almost ngayon, everywhere. meron tayong kapirasong nagawi dito sa atin. We're trumpeting as if PCO yan, syempre, kailangan i-trumpet. the walls of Jericho kung nandun si Secretary are about to fall. Down. The way we trumpet One last sing it in the last minute. Yung pinag-usapan yung hoarding, pero humingi ng additional budget ng Department of Agriculture para mag-import. Really? Kasi daw, according to them, and this time kino-confirm nila na may shortfall. Entonces, may rights. Today or next shortage. harvest? Aba, hindi natin alam. Basta humihingi sila ng additional budget para makapag-import sila. Sila mismo mag-i-import. Sila mismo mag-i-import. Hindi ang NFA. Hindi, syempre, baka mag-regulate ang NFA. Tsaka Mahirap binabanata na, ng NFA dahil Correct. gusto ni BBM ibalik yung function. palakasin. Pero yung undersecretary niya, gusto niya i-abolish. Yan. Pero sila na lang gagawa ng Si importation. Santihin yun na yan. So, Di ba? Ito sabi ni Kid, wala pang harvest, shortfall ka agad. Grabe kayo, shortfall in naman talaga. anticipation naman yun, Kid. Naghahanda po siya. In anticipation of a possible shortfall. Naghahanda lang sila, ready lang. Grabe, ang daming sutil sa comment section. Alam mo, tuntua ako sa mga pagkasutil ninyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Sa pagiging sutil nyo. Ang tamayanan susunod na programa. Ronda Pilipinas with Mr. Drew Nasino on behalf of Conrad Banal, Joel Laksamana. Hindi, si Boss Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumay
ninyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.